Hello guys! Welcome back sa aking channel. So for today's content, ang i-share ko naman sa inyo is yung performance ng aking GSave under GCash. So last time diba sinare ko sa inyo yung performance ng aking GInvest. So sa GSave naman tayo for today. So before we begin, before I show you yung actual savings ko, introduction muna tayo sa kung ano yung GSave, magkano ba yung pwede mo makuha dito annually, madali lang ba mag-deposit, tsaka mag-withdraw, and safe ba yung GSave. So sagutin natin isa-isa. So yung GSave, it is a savings account by CIMB tsaka ng GCash. It is the first ever bank account you can open and maintain straight from your GCash application. So ang maganda dito is wala siyang initial deposit, wala siyang maintaining balance, walang lock-in period, and napakadali po mag-deposit ng pera at mag-withdraw kung sakaling kakailangan nyo na yung funds. So real time po, pag mag-deposit ka, real time mapupunta sa GSave mo yung amount na dineposit mo. And pag mag-withdraw ka naman ng inyong savings, real time din siyang mapupunta sa balance ng inyong GCash app. So if gusto nyo ng isang savings account na hindi hassle, yung walang lock-in period within a certain period of time, you might consider opening a GSave account sa inyong GCash application. So magkano nga ba yung annual interest na pwede mo makuha sa GSave? So sabi sa CIMB websites, yung interest rate annually is 2.6%. So kung i-compare mo siya sa traditional banks natin dito sa Philippines, it's much higher yung interest rate per annum. So kung gusto nyo lumago yung pera nyo ng safe, ayun, pwede kayong mag-open ng GSave account. Bakit nga ba siya safe? So safe naman mag-save sa GSave kasi it is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, just like any other banks operating within the Philippines. So magiging safe naman yung pera natin dito. Ayun lang sa ating introduction. So ngayon ipapakita ko na sa inyo yung actual savings ko sa GSave. Andito sa screen. So nag-start ako nung July year 2022. So more than 2 years na din pala ako nag-save dito. Pero very inconsistent siya kasi there were months last year na nawalan ako ng trabaho. So almost 4 or 5 months ata yun. So nag-stop ako maghulog dito. And bumalik na ako this year. Let's see, January this year. Nung bumalik ako, nag-start ulit ako maghulog. This one, 2000. Nung January 31. And then nag-stop ulit ako nung June. Kasi meron akong pinag-iipunan ngayon. Pero once masettle ko na yon, maghulog ulit ako dito. So ayun, yung pinakahihintay natin, magkano na nga ba yung total savings ko dito? So for 2 years, yung total na nahulog kong pera is 61,688 pesos and 33 centavos. Yung kung magkano na siya ngayon, it is 67,698 pesos and 32 centavos. So magkano yung kinita ko? 6,009 pesos, 0.99 centavos. So 6,000 na yung kinita ko dito sa aking savings account sa GSave. Ilang percent yung gain ko? That's 9.74%. That's awesome! Diba? Kung sa bangko ko lang siya nilagay, wala pa yung 5% siguro. Wala pang even 3%, wala pa siguro. So, ayun. Yung ano ko pala dito, yung mga orange, ito. Yung yellow-orange na nakamark. Ito naman yung mga dividends ko sa aking multi-asset income fund sa GInvest. Diba yung isang product doon or yung isang investment fund, nagsisend sila ng monthly dividends. So yung nakukuha ko every month sa kanila, nilalagay ko dito sa GSave para mas doble yung kita ko. Diba? Experiment lang. So yung total na dividends na nakuha ko sa investment na yun is 1,188.33. Nandito na siya, kasama na siya sa total savings. So, di ba yung kinita ko sa isang investment, kumikita pa dito sa GSave. So, doble yung kita niya.
ayun lang guys, yun lang yung share ko for today. If you like the video, please hit the like button, tsaka yung subscribe button, and feel free to comment down below